What's up guys? Welcome to my vlog. Ngayon ay i-vlog natin yung Montero GLX. Yung GLS na vlog ko na. So may nag-request na i-vlog din natin yung GLX manual. Yan guys. So tara, samahan niyo ako sa aking pag-review. What's up guys? Welcome naman tayo dito sa ating panibagong quick review sa 2025 Montero GLX manual. So ayan guys, kahit base variant lang siya, napakaangas din tignan ang Monterong ito. So dito tayo sa mugs niya, na iba na yung mugs niya, yung headlight, yung fog light, naka projector halogen yung headlight niya, yung fog light niya ay halogen type lang yung fog light niya. And then dito naman sa front, ayan, gaya ng GLS, binago din. Meron siyang chrome, yan, yung tinuro ko. Sa GLS kasi may ilaw yan. Pero sa manual, chrome lang siya. So, bali, pinagitnaan siya ng black, chrome, tsaka silver. Silver, ayan. So, ibang-iba na talaga yung mukha niya. Itong silver na to, combination dito sa front fascia niya, kaya napakaganda, napakaangas tignan itong bagong Montero. So, honeycomb siya. Medyo pinalaki na yung butas para sa intake natin. Tapos, yung front bumper natin ay naiba na rin. So, ayan. So, matitignan natin sa malayo, sobrang angas na talaga tong Montero na to. Pero yung engine niya guys, the same lang. Yung torque, the same lang din. Kung ano yung GLX manual dati is the same lang din po. 6-speed manual tayo. Ang suspension niya is the same lang din. So ang tire size niya walang pinagbago, 265 by 60 18. And then dito tayo sa interior, walang pinagbago. So disusi pa rin. So far walang nagbago dito guys. Ayan. So, kung ano yung seat material niya dati, ganun pa rin, naka-fabric, naka-manual adjustment pa rin tayo. Ayan. Pero, kahit walang pinagbago to guys, dito sa interior, sulit pa rin sapagkat yung SRP niya hindi tumaas. Yung kung dating 1568, ngayon ay 1568, less 265,000 discount. Kaya naging 1.3 mahigit na lang ang sasakyang ito. Nasa 1.3 para naka-sedan lang kayo na presyo niyan, pero naka-SUV na kayo. Ayan. So yung steering wheel niya na iba na rin, parang steering wheel na ng Triton 3-spoke. So yung niya, automatic na yung aircon niya pero hindi siya dual zone. Auto climate pero hindi siya dual zone. Yan, naka-digital yan pag naka-on yung unit. Ayan, 6-speed manual tayo, guys. So, yung natin, gaya pa rin ng dati, meron siyang auxiliary tapos yung power socket meron na rin. Sa likod naman, walang pinagbago. So, ang napansin ko lang dito guys, parang lumuwang lang siya. Yan, mamaya tignan natin yung sa likod kung gaano siya kaluwang. Parang, feel ko lang guys, parang lumuwang talaga siya. Itong 2025. So, ayan. I-check natin dito sa likod. Matignan natin kung gaano talaga kaluwang itong bagong Montero. Kasi para siyang nag-wide or kasi dati pag umupo ko sa likod parang sakto lang, pero ngayon yung headroom saka legroom medyo may space pa na malaki. So ayan. Dito sa bandang last row, walang pinagbago, wala silang iniba. Kung ano yung mechanism ng upuan dati ay ganun din yung mechanism sa ngayon. Walang pinagbago. Ayan guys. So guys, ito na yung pinaka last row ng Montero dito sa likod. Ayan. So yung dalawang second row ay tinupi ko para makita natin kung gaano kaluwang dito sa likod.
Ayan, so nakikita ninyo na naka-straight yung dalaw kong paa. So ngayon ibaba natin yung second row. Tingnan natin kung maluwang pa rin ba siya kung nakababa siya. So ayan, i-ano lang natin yung sa likod para comfortable yung pag-upo natin. So ayan, guys. So yung nabanggit ko kanina na yung legroom, ayan. So halos isang dangkal pa yung space. Ayan. So hindi lang pwede pang bata to dito sa likod, pwede rin pang adult na. Ayan. So parang kaya nasabi ko na parang naging spacious dito sa likod. So kung bababa pala kayo, ganun pa rin yung mechanism. Yung sa second row ay itutupi natin para makapasok tayo dito sa last row. So dito naman sa likod niya guys, yung tailgate niya ay manual pa rin gaya ng dati. So halos wala namang pinagbago dito sa likod. Ayan. Walang pinagbago, kung ano yung fold dati ay ganun pa rin. Maging yung sa seat material ay ganun pa rin. Ayan. Ang napapansin ko lang dito, parang naging wide. Ayan, kasi yung legroom ko medyo may isang dangkal na space. Ayan, yung rear bumper niya binago na rin. Ayan. So yung tail light niya ay LED and walang nagbago. So yung mags niya nagbago. Pero yung engine niya guys, kasi daming nagtatanong na kung 4N16 na ba. Itong Montero ngayon 2025 ay di nagbago yung engine. 4N15 pa rin. Yung torque niya the same pa rin. Yung suspension niya the same pa rin. Yung sa front double wishbone, coil spring with stabilizer bar, walang nagbago. Yung rear suspension niya ay multi-link with stabilizer bar. Ayan. Kaya kung ano yung suspension, yung performance dati sa suspension, ganun din ang sa 2025 Montero. Ang kagandahan lang dito, mas pinaangas yung mukha, mas executive yung datingan. Alright?